2007, magarbo at makulay na sinalubong sa iba't ibang panig ng Pilipinas 3, 2, 1. at ng buong mundo. Biktima ng mga paputok, halos 1,000, kabilang yung mga namulot lang. Nangunguna sa mga nakapinsala, Wheaties, Piccolo at 5-star, at ang usong-usong Boga. Mga tinamaan ng ligaw na bala, 35, kabilang ang isang buntis. Kilalanin ang New Year baby sa Jose Fabella Memorial Hospital. Sa gitna ng pagdiriwang, sunog! Tumupok sa ilang bahay sa Las Piñas, Quezon City at Navotas. Habang nagdiriwang naman ang buong mundo para sa pagsalubong sa bagong taon, ipinagpaliban naman ng Thailand ang kanilang selebrasyon dahil sa sunod-sunod na pagsabog. 3 patay. Dating Iraqi President Saddam Hussein, palaban hanggang sa huling sandali. Kahit sobrang yaman, Paris Hilton hindi raw nagbayad sa isang restaurant sa Sydney. Sa Chika Minute, Ogie Alcacid at Regine Velasquez nagyakapan sa pagpasok ng bagong taon. May aaminin sa 2007? Mga leading man ni Angel Locsin may mensahe tungkol sa pakikipaghiwalay ng dalaga kay Oyo Soto. Sa GMA Network Center, narito ang walang ginigilingan, walang pinoprotektahan, Mike Enriquez. Magandang gabi po, ito ang 24 oras dahil hindi natutulog ang balita. Sa kabila ng paulit-ulit na babala ng mga otoridad, napakarami pong nasugatan dahil sa mga pagpapaputok sa pagsalubong sa taong 2007. At nasa 50 na po ang bilang ng mga naputulan. Yung ilan po sa mga naputukan ay mga nanunood lamang. Yung iba naman po ay namulot lang. Ito po ang medyo nakakagulat, mga kapuso. Ang lubos na nakaperwisyo ngayong taong ito ay ang hindi mga malalakas na paputok, kundi yung mga Wheaties at yung usong-usong Boga. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kahit saan ka tumingin, makukulay na pailaw ang nagpaliwanag sa langit. Ang ingay naman sa iba't ibang dako ang hudyat na nagpalit na nga ang taon. Pero sa gitna ng kasiyahan, may mga ganitong eksena. Mga biktima. Sa pagpasok ng 2007, mas maraming Pinoy ang nabiktima ng paputok batay sa talaan ng DOH. Mula alas 6 ng umaga ng December 21, 2006 hanggang alas 6 kaninang umaga, umabot sa 907 ang kabuang bilang ng biktima ng mga paputok at ligaw na bala. Base sa 50 pampublikong ospital sa buong bansa, halos 50% raw ang itinaas nito kumpara nung nakaraang taon. The good news is no deaths reported compared to 7 last year. Malaki ang itinaas ng bilang ng mga ligaw na bala. 35 ngayon kumpara sa 11 nung nakaraang taon. 7 katao nang inaresto ng pulisya. 2 sa mga ito, pulis. Naharap sila sa mga kasong administratibo at kriminal. 870 ang nabiktima ng sari-saring paputok. Sa bandang huli, ang matagal ng kinagigiliwang Wheaties ang pangunahing nakabiktima. Pumangalawa ang murang-mura tila harmless na Piccolo o scratch bomb. Pangatlo naman ang nakasanayan ng 5-star. Pang-apat ang biglang uso at iba't ibang disenyong Boga. At hindi nagpaiwan sa panglima, ang dumadagundong na plapla. Kagabi, nakala ng DOH na aabot ng mahigit 1,000 ang mga mabibiktima ng paputok, lalo na kung hindi napigilan ang paggamit ng mga Boga. Kung hindi naging maagap at saka hindi naging tuloy-tuloy yung ugnayan namin sa PNP, baka mahigit 1,000. Sa tingin ng DOH, dumami ang bilang ng mga naputukan dahil marami yung tinatakbo sa ospital. Mas maayos din daw kasi ngayon ang sistema ng pagmonitor ng mga ospital sa mga nabibiktima. Bukod pa sa mas maraming naglabas sa mga bago at murang paputok ngayong taon. Sa isip ko ay pero walang malinaw na
batayan, pwedeng maraming pera ang mga mamamayan. Literally, they have more money to burn. Habang iniulat ng DOH ang bilang ng mga naputukan sa conference room ng East Avenue Medical Center, tuloy-tuloy naman ang pagpasok na iba pang naputukan sa emergency room ng ospital. Yung mga tapos ng putukan, inalo-alungkat nila. Tapos, yung iba naman, natapakan. So, yun yung mga usual cause na ngayon. Si Rico Torreda, ika-13 kaarawan pa naman niya ngayon. Kalahati ng daliri niya ang natangay nang biglang pumutok ang pikulo na kanyang pinulot kaninang umaga. Kaya kahit tapos na ang selebrasyon sa bagong taon, patuloy ang paalala ng DOH. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, isa pong buntis ang kabilang sa 35 biktima ng ligaw na bala. Nakaligtas ang babae. Pero hindi po ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Napanganay pa naman sana. Sa mga nagpaputok ng baril dyan, sana makonsyensya kayo sa inyong ginawa. Nakatutok si Cheryl Yao. Alas 5 ng hapon kahapon, isinugod ang 21 taong gulang na si Zenaida Lopez sa PGH. 6 na buwang buntis si Zenaida sa kanyang panganay na anak. Tinamaan ng ligaw na bala si Zenaida habang nakaupo sa loob ng kanilang bahay sa Bacoor, Cavite. Tumagos sa dingding ang ligaw na bala at tinamaan si Zenaida sa kaliwang tagiliran. Tumagos ito sa kanyang matris at tinamaan sa likod ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nailigtas ang biktima pero namatay ang sanggol. Sinubukan ng mga pediatrician namin na isalba, subalit hindi namin nakaya. Ayon sa mga doktor, hiniling ng pamilya na wag nang isailalim sa autopsy ang sanggol dahil naniniwala raw ang mga ito na hindi na mahuhuli pa ang nagpaputok ng baril. Tumangging humarap sa media ang pamilya. Si Zenaida isa lamang sa mahigit 30 biktima ng ligaw na bala ngayong bagong taon. Mas mataas ang bilang na ito kumpara noong isang taon ayon sa DOH. Cheryl Yao, nakatutok, 24 oras. Samantala, kahit mahirap po ang buhay, masaya naman ang naging pagsalubong sa bagong taon ng mga tiga-Tondo sa lungsod ng Maynila. May mga paputok at pailaw at merong pang parada. Nakatutok si Marvin Tumandao. Tila di maubusan ng mga paputok ang mga taga-Tondo dahil maaga pa'y wala nang tigil ang putukan. Pero pagsapit ng alas 8 kagabi, pansamantalang tumigil ang karamihan sa kanilang ginagawa at nag-alay ng ilang sandali upang magpasalamat sa poong may kapal. Punong-puno ang Santo Niño de Tondo, ang pinakamalaking simbahan dito. Ano po mga pinanalangin nyo para sa mga anak nyo, sa pamilya nyo ngayong taon? Ano po, magandang pasok ng bagong taon ng year 2007. Saka nagpapasalamat po kami sa taong 2006. Naligtas po kami sa mga sakuna. Matapos ang misa, balik kasiyahan ng lahat. Marami sa Tondo ang salat sa pamumuhay, pero di sila napigil ng kahirapan sa masayang pagsalubong sa bagong taon. Si Aling Rowena, tasty at kapirasong biko lang ang handa. Di rin kumpleto ang dapat sana'y 12 bilog na prutas na pinaniniwala ang simbolo ng kasaganaan. Ito na pala, nakain ng anak ko isa. Pinag-asya po namin kahit pa paano, pagsalo-salo namin pamilya. Yun lang. Pero naniniwala pa rin kayo na pwede pa rin magdala ng swerte kahit kulang yung bilog. Siyempre, marunong ang Panginoon. Sikat ang ilang barangay sa Tondo gaya ng Barangay 82 dahil sa makukulay nilang costume. Si Mang Edison, nauna na sa kanyang mga kainuman. Silver na two-piece bathing suit ang kanyang ipinarada. Pero paglilinaw niya, matundaw siya. Ang taon niya, ginagawa namin yan. Costume talaga namin yan. Hindi po kayo nahihiya, sir? Hindi. Talagang natural yan. Hindi talaga sa isang taon yan. Isang beses lang yan. May mga naka-Chinese costume. Fairy. Pero ang pinakapatok, ang bandang ito na habang naglilibot, kanya-kanya rin ang pambulaga. Agaw pansin din ang Bangkusay Tribe, isang grupo ng magkakabarkada na may sariling estilo sa musika. Ang instrumento nila, aakalain mong mga boga. Inuhuli lang to ng mga pulis eh. Makawala pa kami ng pera. Eto, pag ginamit namin, magkakapera kami. Pagpatak ng unang segundo ng 2007, nagliwanag ang langit, nagkaingay ang lupa. Sa gitna ng kasiyahan, di na iwasan ang disgrasya. Isang lalaki ang tinamaan ng mga material mula sa isang paputok. Hindi na kayo magpapa-hospital? Hindi na. Ito. Okay lang kaya? Ayos lang to, ayos lang. Sa kabila ng ilang disgrasya, pamorningan pa rin ang ginawang pagsasaya ng mga taga-Tondo. Marvin Tumandao, nakatutok, 24 oras.
Hindi rin nagpauli ang mga tagalunsod ng Quezon. Marami ang dumayo sa Eastwood sa Libis para manood ng makulay na fireworks. Nakatutok si Oscar Oida. Eksaktong alas 12 ng hating gabi, nagputukan na ang mga naggagandahang fireworks na ikinagalak ng mga narito. Year 2001 pa nang simula ng Eastwood ang ganitong pagsalubong sa bagong taon. Happy New Year! Kasama sa nakisaya rito ang dating basketballista na si Bong Alvarez at ang may bahay niyang si